Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang mga naninirahan sa Batanes ngayon ay hindi na lamang basta normal na mamamayan o residente ng isla, kundi ang marami sa mga residente nito ay mga Navy reservists na bilang kanilang isa pang tungkulin kung sakaling madamay ang probinsya sa namumuong tensyon sa pagitan ng mga bansang Taiwan at China. Kilala ang isla ng Batanes bilang isang dinarayong pasyalan ng mga turista, lalo na sa panahon ng tag-init. Madalas ay ginagamit ang ilan sa mga naggagandahang lugar dito sa mga pelikula at mga komersyal dahil sa angkin nitong ganda. Subalit ang kabigha-bighani nitong ganda ay nalalapit ngayon sa panganib bunsod ng namumuong tensyon sa mga bansang nasa tabi lamang nito, ang China at ang Taiwan. Ang Taiwan kasi at ang probinsya ng Batanes ay magkatapat lamang, kaya naman hindi malayo na madamay ang Batanes kung sakaling giyerahin ng China ang Taiwan. At kung mangyari man ito, malaking papel ang maaaring gampanan ng Batanes. Ayon sa mismong gobernador ng Batanes na si Marilu Cayco, ito ang pinakamabilis na daanan para mailikas kung kailangan ang mahigit sa 600 mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa kasalukuyan sa bansang Taiwan. Ang ating militar ay kasalukuyan ng mayroong Community Defense Center sa rehiyon ng Batanes. Subalit kailangan pa rin na doblehin pa ng ating militar ang kanilang sundalo sa naturang lugar upang masiguro ang kaligtasan ng isla mula sa mga ataking maaaring gawin ng China laban sa Taiwan. Kaya naman dahil dito ay maraming mga ibatan ang nagpakita ng interes na pumasok sa Navy bilang mga reservist. Ang Batanes sa kasalukuyan ay may nasa mahigit kumulang 19,000 mga Pilipinong naninirahan ayon ito mismo sa Philippine Statistics Authority. Nasa 376 na kilometro ang layo nito mula sa bansang Taiwan. Sa katunayan, sa lapit nito ay halos matatanaw mo na ang ilang bahagi ng isla ng Taiwan mula sa Batanes. Sa ngayon ay pinatututukan na rin ng Defense Department ang karagdagang mga sundalo sa bahaging ito ng ating bansa. Ang Batanes kasi ang pinakamalapit sa Taiwan na kung saan may banta ng pananakop sa bansang China. Ang Batanes ay ang pinakahilagang teritoryo ng Pilipinas. Sa pagsilip dito ni Secretary Gibo Teodoro mula sa Department of National Defense, kailangan namanong dagdagan ng mga sundalo maging ang mga infrastruktura sa isla na may tuturing na dulo ng bansa sa North Baseline ng Pilipinas. Ang Batanes din ang pinakamalapit na bahagi ng Pilipinas sa Taiwan kung saan mataas ang tensyon dulot ng bantang pananakop ng bansang China. Subalit hindi pa man nangyayari ang mga planong ito ng Pilipinas, muli na namang nagpasaring ang China at nagsabing maghinay-hinay umano ang Pilipinas sa mga nagiging aksyon nito na maaari nating pagsisihan sa huli. Dahil sa mga nagaganap na aksyon na ito sa Batanes, marami ngayong mga mamamayan ng isla ang nais na maging sundalo. Marami sa mga residente ng Batanes ang nagsasabi na ito na ang kanilang pagkakataon upang kahit paano ay makatulong sila sa pagkamit ng kapayapaan sa ating bansa. Subalit mayroon din namang mga residente ang nagsasabi na ang tila pagkakadawit na ito ng Batanes sa iringan ng China, Taiwan at Pilipinas ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng katahimikan sa payapa at maayos nilang isla. Sa ngayon, mahigit sa 100 ivatan o residente ng Batanes ang ganap ng reservist ng Philippine Navy. Sumailalim sila sa 1 buwang malasundalong pagsasanay. Kabilang sa reservist ay ang mismong gobernador ng Batanes. Kailangan din namin talaga yun dahil kami pag may ma-assign dito, iilan lang na Marines, iilan lang na Navy, iilan lang na Coast Guard. Minsan 3, 4, 5, yung ganun lang. Ay paano kami makakaroon ng security or depensa kung ganun lang. Pati mga simpleng guro at may bahay ay ilan din sa mga reservist. Yung pagiging reservist o pagiging sundalo, hindi ho nasusukat sa laki ng tao, sa talino o kahit ano pa man yan. Nasusukat po yun sa tibay ng loob, lakas ng loob, at buo ang paniniwala. Handa kaming ipaglaban ng natin,
at mamatay. Ang hakbang na ito ay sinusuportahan naman ng Batanes LGU lalo tila nagkakasagutan na naman ng China at ang Taiwan. Sa pinakabagong pahayag ng China ay ginigit nitong hindi sila mangingiming makapaggyera para labanan ang kagustuhang humiwalay sa kanila ng Taiwan. Kasabay nito ay gusto din ng China na maging normal ang military drills nila malapit sa bansang Taiwan. Habang nagbabala naman ang Taiwan na huwag magtangka ang China na manakot, hindi umano sila basta-basta masisindak. Bukod dito, may sarili ding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China kung noong mga nakaraang araw ay hinaharas ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, ngayon ay pati sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc umiinit na rin ang tensyon. Akalain yung 21 oras na hindi tinantanan ng barko ng China ang barko ng Philippine vessels na BRP Malabrigo. Estratehiya kasi ng China na kuyugin ang mga barko ng Pilipinas. Isa umano itong senyales na wala silang balak na bitawan ang mga inookupa nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang inisyatibo ng mga taga-Batanes na maging sundalo ay isang pagpapatunay lamang ng mga lokal na residente nito ay handa ding ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Hindi sila nangingiming isugal ang kanilang buhay upang ipagtanggol ang kung anong pag-aari nila. Malaki ang potensyal ng mga lokal na residente na maging epektibo ang kanilang pagnanais dahil na din sa kanilang partikular na islang ito ng Pilipinas. Dito sila nabuhay at maaaring para sa kanila ay handa din silang mamatay para sa kanilang minamahal na isla. 32 taon matapos mahinto ang operasyon ng hukbong pangdagat ng Amerika sa Pilipinas, ang tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas dahil sa pinagagawang mga teritoryo sa South China Sea ay tila nagiging malaking dahilan ng mga usapin at diskusyon tungkol sa posibilidad ng pagbabalik ng hukbong pangdagat ng Amerika sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, isang pag-uusap ang nagsasabing muling magtatayo ng naval base ang Amerika sa isla ng Batanes na nasa pinakadulong hilagang bahagi ng ating bansa. Ang pagtatayong ito ay buong pa rin ng Extended Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ayon sa isang independent analyst, ang Batanes ay may tuturing na isang strategic location. Ang islang ito ang siyang naghihiwalay sa katubigan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Taiwan. Ayon sa mga eksperto, magandang pagtayo ng Batanes ng mga base dahil kung sino man umano ang may kontrol dito ay siyang may kontrol sa Taiwan Strait o sa katubigan sa pagitan ng Taiwan at ng Pilipinas. Ang napaulat na planong ito ng Amerika ay napagdesisyonan noong Agosto lamang nitong taon kasabay ng ika-72 anibersaryo at selebrasyon ng Mutual Defense Treaty na nilagdaan ng Amerika at ng Pilipinas. Sa ilalim ng kasunduang ito ay nangangako ang bawat bansa ng mutual assistance kung mangyari man ang pananakop o agresyon mula sa ibang mga bansa. Mas nagiging maugong pa ang usaping ito nang mabalitaan ng Amerika ang tungkol sa tila panghaharas ng China sa barko ng Pilipinas nang minsan silang magdala ng supply sa BRP Sierra Madre nitong taon lamang. Nang mangyari iyon, kasama din sa mga tila nagpanting ang tenga sa ginawang iyon ng China ang mga bansang UK, Japan at marami pang iba. Ang mga military deals ngayong taon kasama pa ang mga massive live exercises sa karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang mas nagpatas pa ng espekulasyon ng muling pagbabalik ng naval base ng Amerika sa Pilipinas, kasama pa ang mahigpit na pagbabantay ng hukbong pangdagat ng China sa border nito sa karagatan, partikular na sa South China Sea. Ayon kay Kanishka Gangopadhyay, ang tagapagsalita para sa US Embassy sa Maynila, ang US Embassy at ang mga eksperto sa US Army ay naging aktibo pagdating sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas. Kasama din sa mga napag-usapan noon bukod sa pagpapalakas ng puwersang militar at paglalagay ng naval base ng Amerika sa Pilipinas, napag-usapan din ang tungkol sa engineering, medical at agricultural development projects na ilulunsad sa bansa. Ayon naman kay Marilu Caico, ang gobernador ng Batanes, nakikita umano niya ang patuloy na assistance ng Amerika sa pagtatayo ng port o base na maaaring paglagakan ng mga cargo ships. Ang napag-usapang iminungkahing lokasyon ng base ay maaaring ilagay sa isla ng Basco sa Batanes. Napili ang lugar na ito dahil kung ang kasalukuyang pantalan sa Batanes ang gagamitin, ay mahihirapan sila dahil sa hindi magandang daanan patungo dito. Idinagdag pa sa ulat, nagpakita ng interes ang Armed Forces of the Philippines para sa pagpapalawak ng radar technology sa bansa upang mas ma-monitor nila ang mga nasasakupan ng Pilipinas.
Ang planong pagtatayuan ng bagong naval base sa Batanes ay may layo lamang na humigit kumulang 200 kilometro mula sa Taiwan. Ang magiging base na ito ay hindi na lamang magbibigay ng access sa Amerika sa Pilipinas, kundi magdadala din ng tensyon sa pagitan ng Washington at ng Beijing. Ang kahit anong gawing hakbang ng Amerika o proyekto sa ibang mga bansa ay nakikita ng China na magiging bantay ito sa kanilang seguridad at pipigil sa kanilang mga hangarin. Formal na nagpahayag noon pa man ang Amerika ng kanilang pagtangkilik sa One China policy at maayos na ugnayan sa Beijing kaysa sa Taiwan. Subalit kailangan umano nilang tuparin ang kanilang pangako na military aid sa ilalim ng Taiwan Relations Act. Ang expansion ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, partikular na ang mungkahing pagkakaroon ng naval base ng Amerika sa Pilipinas, ay pinagdedebatehan ngayon dahil na din sa pagpapalawak ng presensya ng Amerika sa Pilipinas. Nababahala ang mga eksperto na posibleng mas tumas pa ang tensyon sa South China Sea kung itutuloy ang plano ng pagdaragdag ng mga lugar na pagtatayuan ng pasilidad ng Estados Unidos sa loob ng mga kampo ng militar.